korupsyon. Kaya pag-usapan natin mga kaayos, ito, pag-usapan natin yung top 5 na bansa. 5 bansa nasa top 5, no? Kasi pag top 10 medyo hahaba tayo. Yung top 5 lang na bansa na walang korupsyon sa kanila. Kaya yung bansa nila at yung ekonomiya nila matatag. Ito, ang top 5 diyan mga kaayos ay yung doon tayo sa top 5, yung Sweden. Sweden sa Europe. Alam nyo, sa Sweden mga kaayos, malaya ang mga media na bantayan yung gobyerno nila, malayang binabantayan ng media yung korupsyon. Kaya lahat ng tao sa kanila nakabantay kung saan napupunta yung pondo nila. Ganun ang mga tao sa Sweden. Kaya mahihirapan talaga yung mga politiko doon na mangurap, magnakaw sa kaban ng bayan. Alam nyo, Sweden, ang maganda sa kanila, libre hospital. Yung mga pensyonado ng mga matatanda, lahat ng mga matatanda doon, pensyonado, kaya walang problema sa kanila. Libre din ang pag-aaral mula elementary, college hanggang high school. Ganun sa Sweden mga kaayos. Ganun kaganda yung ekonomiya nila. Ang top 4 natin pagdating sa mga bansang walang korupsyon, yung Norway. Alam nyo, sa Norway, sila yung pinakamalaking producer ng langis at natural gas sa buong mundo. Ganyan ang pinaka pundasyon ng Norway. Alam nyo, ang maganda sa Norway, hindi sinaswapang ng gobyerno nila at naka-invest yung pondo ng langis. Palibasa, sila nga yung pinakamalaking producer ng langis tsaka yung mga natural gas. Yung pondo ng langis, ini-invest nila sa mga asset, sa iba't ibang asset sa buong mundo. Kaya yung ekonomiya nila matatag. Yung mga bili nila hindi tumataas. Ganun kaganda sa Norway. Sa kanila, yung pondo ng langis, lahat ng tao nakikinabang. Libre din yung pag-aaral sa kanila. Libre din yung ospital sa kanila. Kaya hindi ka na problema doon pag may sakit ka. Lahat ng matatanda doon, pensyonado rin. Ganun kaganda sa Norway. Ang sumunod sa top 3, yung New Zealand. Alam nyo, sa New Zealand, ang isa sa sistema na maganda sa kanila, yung tinatawag na transparency. Meron silang tinatawag na transparency, kaya meron silang anti-corruption law. Mahigpit sila doon. Bukas sa mga tao yung mga access na mga project ng gobyerno. Kaya lahat ng tao sa kanila transparent, alam yung mga nangyayari sa gobyerno. Pagka may mga magnanakaw, pwede nila agad i-report. May nagnanakaw na politiko, ganito. Ganun ka-transparent. Kaya mahirapan talagang mangurap yung mga politiko dun sa New Zealand. Libre din yung pag-aaral sa kanila. Libre hospital. Libre. Pati yung mga matatanda, pagka may edad ka na, pensyonado rin. Ganun sa New Zealand. Kaya lahat ng tao halos doon, meron silang pinag-aralan. Ang top 2 natin, yung Finland. Ito, kilalang itong Finland. Mahigpit sa kanila yung tinatawag na anti-corruption law. Meron din silang ganun. At meron din silang tinatawag na transparency. Transparent sa lahat ng mamamayan nila. Yung mga mahalagang dokumento ng gobyerno nila, lalong-lalo na pagdating sa mga pondo-pondo. Kaya nababantayan, hindi basta-basta makakorap yung mga politiko. Kaya may tiwala yung mga tao dun sa sistema ng gobyerno nila. Libre din yung pag-aaral dun. Diyan sa Finland, libre hospital. Wala ka rin problema kahit magkasakit ka. Kaya nababalitaan natin diyan sa Finland, mahaba ang buhay ng mga tao diyan. Kasi nga, libre. Di ba? Pagka konting may sakit ka, pwede kang pumunta sa ospital para magpa-check up kasi libre. Mga kapatid, paulit-ulit ako, libre. Dito sa bansa natin, pag wala kang pera, di ba? Nako, patay ka na. Yung mga matatanda sa Finland, pensyonado rin. Meron silang pension pagka hindi na nila kayang maghanap buhay. Ang number 1 natin sa mga
bansa na walang korupsyon, yung Denmark. Siya yung number 1 natin. Meron din silang tinatawag na transparency. Bukas din sa publiko yung mga importanteng dokumento nila laban sa korupsyon. Mabigat ang parusa nila pagdating sa pagnanakaw sa gobyerno. Kasi meron din silang tinatawag na whistleblower protection. Lahat ng titistigo at magsusumbong para dun sa mga magnanakaw sa gobyerno, pinoprotektahan nila, kaya may tiwala sa kanila yung mga tao. Meron din silang libreng pag-aaral, libre hospital, tulong sa mga taong wala nang kakayahang magtrabaho, tinutulungan nila yun. At meron din silang pension, pensionado rin. Lahat ng mga matatanda sa kanila. Ayun yung top 5 natin ng mga bansa na walang korupsyon. Alam nyo mga kaayos, nakakainggit. Diba? Aminin natin, nakakainggit pag nakakarinig tayo ng mga ganyang bansa na walang korupsyon. Makikita tayo ng mga bansang tama at makatarungan ang sistema nila. Walang korupsyon sa bansa nila at maganda at maayos at nagkakasundo ang mga tao. Kasi transparent sa kanila yung mga nangyayari sa gobyerno nila. Sabihin, alam nila yung mga kung saan napupunta yung pondo, hindi yung tinatago, walang mga insertion, di ba? Kasi yung insertion, mga kaayos, di ba? Kasi meron kasing maganda ring idudulot sana yun. Halimbawa, merong siningit na pondo para dun sa politiko. Nagigets ko na sila, kaya kailangan talaga nila yung mga insertion. Kasi pag may humingi ng tulong sa kanila, katulad niyan sa atin, nagbababagyo. Yung insertion na yun ang ginagamit nila para ibigay at ipamprotekta dun sa mga mamamayan na kapaligid sa kanila. Halimbawa, may humingi sa kanila ng ganito, bigyan nyo naman po kami ng pondo para sa mga mamamayan namin na nasalanta ng bagyo. Yun, dun nila kinukuha dun sa mga insertion na yun. Ang problema, pag walang bagyo, di ba? Walang paggagamitan. Saan mapupunta yun? Di ba? Nasa kanila na yun. Kanila na lang yun. Ayun lang nagiging problema doon. Doon sa mga insertion niyan. Pero nagigets ko kung saan nila ginagamit yung mga insertion. Kasi pag may humingi sa kanilang mamamayan na project, yun. Ayun ang ibinibigay nila sa mga tao. Parang mahirap din pag wala kang pondo. Di ba? Pag wala kang tinatawag na insertion. Pero ang problema kasi dito sa atin, hindi transparent, hindi bukas sa mamamayan yung mga ganung bagay. Di ba mga kaayos? Kanina ko pa nababanggit dun sa mga bansa na mga walang korupsyon yung salitang transparency. Di ba? Kanina ko pa halos lahat sila. Dun sa mga sistema ng gobyerno nila, may nababanggit tayong transparency. Ano ba ibig sabihin ng transparency mga kaayos? Bagamat madaling intindihin kasi transparency, ang root word transparent, ibig sabihin, alam na natin. Pag transparent, di ba? Pag transparent, parang bukas sa lahat. Kumbaga salamin, tagusan. Pero ang meaning talaga ng transparency, iginugol ko, yung meaning ng transparency. Ang ibig sabihin niya, transparency sa Tagalog na, para mas madali nating maintindihan. Kalinawan, ayan, katapatan. Ayun, yung pagiging bukas. Ayan, kaya transparent. Bukas sa lahat ng tao. Kung bukas sa lahat ng tao at meron tayong access sa lahat ng nangyayari, pondo, batas sa ating bansa, sa tingin ko, tayo na ang pinakamaganda at pinakamayamang bansa sa buong mundo. Sa tingin ko lang pagka transparent yung gobyerno natin. Bro mo, tayo na yung pinakamayaman at pinakamagandang bansa sa buong mundo. Alam niyo kung bakit? Bri mo, simula sa klima. Alam natin, yung klima natin, napakaganda dito sa Pilipinas. Lahat ng tao pwedeng mabuhay dito. Kaya nga yung ibang foreigner, dito na nabubuhay. Kasi dito, hindi mainit, hindi malamig. Hindi tulad sa iba. Pag uminit, sobrang init. Pag lumamig, talagang nagyayelo. Mahirap yun, mga kaayos. Yung paligid mo, yelo, hindi ka makakagalaw nun. Mahirapan kang magtrabaho. Pero tayo dito, walang problema sa klima natin.
Meron tayong karagatan, mayaman ng karagatan natin. Marami tayong kabundukan. Dapat pagyamanin natin yung mga kabundukan natin. Marami tayong minahan. Yung sakahan natin, marami rin. Kung magpo-focus yung gobyerno natin sa sakahan natin, hindi na tayo para mag-export pa, mag-import pa ng mga kung ano-anong produkto na galing sa pagtatanim. Dahil sa Pilipinas pa lang tayo, malawak ang sakahan natin dito. 'Di ba? Yung skills ng mga Pilipino, sa tingin ko, wala nang tatapat pa sa mga katangian ng bansang Pilipinas. Mga kaayos, dapat itigil na yung mga bangayan ng mga namumuno sa atin. Yun yung mga nakakagulo. Magkaisa yung mga namumuno. Nakakatakot yung mga nangyayari ngayon, mga kaayos. Sila nagbabangayan. Kaya yung pag may mga importante na dapat asikasuhin sa bansa natin, dun napupunta sa mga bangayan nila. Mahabang oras, itigil ang korupsyon. Diba? Ayan, ang pumapatay sa atin. Yung corruption na yan. Primo, lahat tayo nagbabayad ng tax. Tapos, kukurakutin lang ng kahit sino. Diba? Hindi naman po ako nagbabayad ng tax. Hindi, lahat tayo mga kaayos. Kasi, alam nyo mga kaayos, pag bumili ka sa mall, halimbawa, SM, Jollibee, o kaya bumili ka kahit hardware. Pag binigyan ka ng resibo niyan, tignan mo yung resibo. Ang nagbabayad ng tax yan, tayo, hindi yung pinagbilan mo. Akala mo sila nagbabayad? Tayo, makita mo sa ilalim yung tax, tayo yung nagbabayad ng tax. Magbabayad tayo ng tax, tapos nanakawin lang ng mga nakaupo sa gobyerno. Diba? Biruin mo, ipapatalo nila sa sugal. Isang upuan lang sa sugal. 1 billion. Biruin mo. Ang populasyon lang naman natin, mga Pilipino, 120 million. Hindi mo. Tapos makita mo, kukurakutin, trillion. Trillion yung kukurakutin. Kung i-segregate mo, kung hatiin mo yung trillion sa populasyon nating 120 million, di ba? Kayang-kaya tayong bigyan lahat. Lahat ng tao. Kayang-kayang bigyan ng tig 1 million. O kaya, tig pa 500,000. O kaya, kung medyo talagang gusto nilang may makurakot, bigyan nila lahat ng bawat pamilya, hindi na bawat tao. Bawat pamilya, bigyan nila ng 100,000. Para saan? Eto, 100,000. Para makapag-umpisa ka ngayong taon kung anong gusto mong negosyo. Ayan, bahala ka na dyan. Kayang-kaya nilang gawin yun. Diba? Basta walang korupsyon. Pero hindi ko sinabing gawin nila yun, mga kaayos. Kasi parang tuturuan naman tayo ng katamaran nun. Pero, bagamat kaya nilang gawin yun, marami pa rin silang makukurakot. Kung talagang gagawin nila yung mga ganung bagay. Pag-isipan natin, mga kaayos, lalo na yung mga nakikinig sa akin ng mga politiko. Wala akong sasabihin pangalan kasi wala ako sa posisyon para magbanggit ng kahit sino. Lalo lang ako mga kasira. Kaya tayo nagkakagulo kung sino-sino yung binabanggit nating pangalan. Ang sinasabi ko lang dito, yung dapat na maging sistema natin para umunlad. At kung gagawin natin yun, tayo na siguro ang pinakamayamang bansa na makikilala sa buong mundo. Diba, mga kaayos? Diba? Dapat maging transparent yung mga ginagawa ng mga gobyerno natin, pamahalaan natin, transparent. Dapat meron tayong tinatawag na transparency. Gaya ng mga nabanggit ko kanina, yung top 5 na mga walang korupsyon ng bansa. Lahat sila may transparency na tinatawag. Alam ng mga mamamayan kung saan napupunta yung pondo at yung uri ng batas. Alam ng mamamayan nila. Kaya may tiwala yung mga tao sa gobyerno kung saan sila namumuhay. Sana magkaisa tayo, mga kaayos. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. God bless and ayos.